Sa ating pagpapatuloy nung pag-aaral dito sa Mateo, kung napansin nyo, simula nung isang linggo ay isang verse lang ang ating pinag-aralan. At ngayon din ay isang verse din lang at sa mga susunod na linggo pa. Kung titingnan natin sa ganung klaseng pag-aaral ng salita ng Diyos, na one verse at a time, iisa lang ang ibig sabihin nun. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, ang salita ng Diyos ay tunay na mayaman. Di ho ba? At ito ay makapangyarihan. At kung naalala nyo yung isinulat sa Hebreo, na kung saan sinasabi doon na ang salita ng Diyos ay buhay, di ba? Na ito ay kasing talas ng isang tabak na magkabila ang talim, na tumatagos sa ating kaluluwa, sa ating espiritu, pati na rin sa ating mga buto at kasukasuan. At ito rin ay nalalaman niya ang intensyon ng ating mga puso. Dito natin tunay na makikita na ang salita ng Diyos ay napakayaman. Yung nga lang, kung one verse tayo every Sunday, baka abutin tayo ng 3 taon ay hindi pa natin matapos itong Mateo. Hindi ako nagbibiro, no? With the pace that we are going, medyo matatagalan. Pero salita ng Diyos yan eh. Dapat lang talaga nating pag-aralan ng maigi. Katulad ng pag-aaralan natin sa hapong ito. Pwede po ba tayong magsitayo at tulungan niyo po akong basahin ang ating pangunahing talata sa Mateo chapter 5 verse 1. Babasahin natin yung verse 1 hanggang verse 12 na, okay? Umpisahan po natin sa verse 1. At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang naghahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magagalak kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagtipon muli at kayo'y aming masamba at mapag-aralan ang inyong salita. Panginoon, kayo po sana ay mangusap sa bawat isa sa amin. Huwag niyo rin po sanang hayaan na kami po ay gambalain ng aming kaaway. Bagkus, Panginoon, ay puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na mayroon kami na aming mapag-aralan ng inyong salita, naway aming maisabuhay kung anuman ang aming matututunan sa hapong ito. Salamat pong muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo ho tayo. Alam po ninyo, nung nakita ni Jesus itong napakaraming tao na sumusunod sa Kanya, anong ginawa niya? Ayon sa verse 3 na ating binasa, sa verse 1, siya ay umakyat ng bundok at doon sa isang lugar sa bundok ay naupo siya at siya ay nagsimulang magturo. Sino ang tinuruan niya? Yung kanyang mga disipulo.
yung mga taong tunay na sumusunod sa Kanya. Alam po ninyo, ang itinuturo ni Jesus sa kanila ay kung paano dapat mamuhay ang isang tunay na Kristiyano. Yun ang itinuturo ni Jesus. Kaya't hindi po ako masusurpresa o mabibigla kung itong mga disipulo ni Jesus medyo parang na-shock o nabigla doon sa tinuturo ni Jesus. Dahil ibang-iba doon sa tinuturo ng mga mangangaral ng kautusan. Ano ba yung tinuro ni Jesus sa kanila nung una? Ang sabi, pinagpala daw ang ano? Blessed are the poor in spirit. No? Yun ang sinabi ni Jesus. Pero alam po ninyo, sa mata ng mga mangangaral na mga Hudyo, hindi po pinagpala ang isang taong poor in spirit. Para sa kanila, kung nasa iyo ang kautusan at kung ikaw ay nagpapasailalim sa kautusan, ikaw ang pinagpala. Ngunit kung titingnan natin ang Biblia sa Bagong Tipan, ang sabi ni Pablo, kapag ikaw ay nagpapailalim sa kautusan, ikaw ay isinumpa. Iyon ang sabi ng Biblia. Ang nakakalungkot dito ay hindi naintindihan nitong mga Hudyo na ito ang tunay na dahilan kung bakit ibinigay sa kanila ang kautusan. Hindi dahil sila ay mga matatalinong tao o magagaling na tao. Ito ay ibinigay sa kanila upang makita nila ang kanilang tunay na sitwasyon. At ano ba ang tunay na sitwasyon nila? Na sila ay mga mahihinang tao. Na sila ay mga taong walang pag-asa kung wala ang Panginoong Diyos. At hanggang hindi sila umabot sa ganong klaseng sitwasyon na kung saan ay makikita nila ang kanilang pagiging mahirap sa espiritu, ay patuloy silang magdurusa at maaari ay papunta sila sa impyerno. Kaya't kailangan nilang matanto ito. Malaman nila na sa sarili nilang kakayanan ay hindi pwede silang maligtas. Alam po ninyo yung being poor in the spirit, kung ikaw ay napunta sa ganung klaseng sitwasyon, na kung saan ay natanto mo na ikaw ay mahirap pagdating sa espiritual na katayuan, ang ibig sabihin nun, na sa sarili mong kakayanan ay hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, sigurado yan, ikaw ay malulungkot, ikaw ay magdadalamhati sa iyong sitwasyon. Bakit? Dahil naisip mo na ikaw ay isang makasalanan na tao, na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Yan ang gustong mangyari ni Jesus dito sa kanyang mga disipulo. Kaya niya ibinigay itong tinatawag natin na beatitude, no? Kung sasabihin natin sa wikang Ingles, o ang mapapalad sa wikang Tagalog. Ibinigay niya ito sa kanyang mga disipulo upang makita nila kung ano talaga ang tingin ng Diyos sa mga tao. Ang tingin ng Diyos sa mga tao, wala kang pwedeng ipagmalaki. Wala kang pwedeng ipagmalaki. At ayon kay Jesus, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kagalakan, ang tunay na pagpapala ay mangyayari lamang kung ihaharap mo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos ng may pagpapakumbaba. Iyon lamang ang pwedeng mangyari na ikaw ay pagpapalain. Ngayon, kung titingnan natin po sa Mateo chapter 5, verse 5, ito po ang ating pangunahing bersikulo na siyang nating pag-aaralan sa hapong ito. Ang sabi diyan, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang unang basa ko diyan ay mapapalad ang mga amo. Mali pala yun ha. Mapapalad ang maaamo. Sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sa tingin ko, alam nyo na ang ibig sabihin ng salitang mapapalad o mapalad dahil na-i-explain na sa atin ito ni Brother Rico at ni Pastor EJ nitong nakaraang 2 linggo. Pero para lang maalala natin, ma-refresh natin ang ating mga memorya, alam po ninyo, ang salitang mapalad o sa wikang Ingles ay blessed,
Kung isasalin natin ito sa salitang Greko, ang tawag dito ay Makarios. Na ang ibig sabihin, ikaw ay pinagpala, ikaw ay maswerte, at ikaw ay tunay na masaya o nagagalak. Ngayon, meron din hong translation, no? O kung ito ay isasalin natin naman sa wikang Latin, ang tawag sa pagpapala ay Beatus, na kung saan nanggaling ang salitang beatitude sa wikang Ingles. At kung titingnan natin dito sa verse 5, may panibagong pagtuturo na naman na ibinigay si Jesus dito sa kanyang mga disipulo. At ano yan? Mapapalad daw ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Alam po ninyo, ang pagiging maamo, hindi lang sa panahon nila Jesus, kahit sa panahon natin ngayon, kung ang isang tao ay maamo, ang tingin ng mundo ay walang patutunguhan. Yung mga taong ganun. Lalo na kung ikaw ay nakikipagsapalaran sa, sabihin natin, sa pagnenegosyo, o kung ikaw ay merong isang career sa isang kumpanya, kung ikaw ay maamo, kakainin ka na lang daw nila ng iyong mga kalaban. Dahil ang tingin ng mundo sa isang taong maamo ay ano? Ang tingin nila, ito ay ang mga taong walang kumpiyansa, na tinitingnan nila ang sarili nila na napakababang uri ng tao. Ang tingin nila sa sarili nila daw ay mahihina silang tao. Yun ang akala nila. Yan ay maling pag-aakala. Ang isang maamong tao ay hindi mahina. Ang isang maamong tao ay hindi mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Kaya anong ito ay itinuro ni Jesus dun sa kanyang mga disipulo, I'm pretty sure sila ay nakanganga. Dahil hindi nila maintindihan kung ano itong sinasabi ni Jesus. Paano magiging pinagpala ang isang taong maamo? Lalapain ka ng kaaway mo kung ikaw ay maamo. Kaya titingnan natin ngayon kung ano ba talaga ang ibig sabihin nitong salitang maamo. Kung ito ay isasalin natin sa wikang Ingles, ang maamo ay meek or gentle. At kung isasali naman natin ito sa wikang Greko, ang tawag dito ay praus, na ang ibig sabihin, ikaw ay maamo, mapagkumbaba, mabait. Ang pagiging maamo po ay hindi po yung taong parating nakayuko na hindi makatingin sa iyo ng harapan. Hindi po ganun ang maamong tao. Hindi rin sila yung taong hindi kayang idepensa o magsalita man lang para sa sarili nilang kapakanan. Kung titignan niyo po rito sa Juan chapter 18, verse 22 hanggang 23, ang sabi po rito, at nang kanyang masabi ito ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon na nagsasabi, ganyan ka bang sumagot sa pinakapunong pari? Sinagot siya ni Jesus, kung ako'y nagsalita ng masama, patunayan mo ang kasamaan. Sa pagsubalit kung mabuti, bakit mo ako sinasampal? Yun ang sinabi ni Jesus nung siya ay pinagbuhatan ng kamay. Si Pablo rin, ganun din ang kanyang ginawa. Sa Gawa, chapter 16, verse 36 to 37. At iniulat ng bantay ng bilangguan kay Pablo ang mga salitang ito, na sinasabi, ipinag-utos ng mga hukom na kayo'y pakawalan, kaya't ngayon ay lumabas kayo at humayo ng payapa. Subalit sinabi sa kanila ni Pablo, pinalo nilang kami sa harap ng bayan na hindi nahatulan, mga lalaking Romano, at kami itinapon sa bilangguan at ngayon lihim na kami pawawalan nila? Hindi maaari, hayaan silang pumarito at kami pakawalan. Yan ay isang ehemplo ng isang taong maamo.
Baka kayo rin ay nabibigla. Paano naging maamo ang ganitong klaseng tao? Mamaya ay aking ipapaliwanag pa yan. Alam po ninyo, ang pagiging maamo, o yung pwede nating sabihin yung mapagpakumbaba, hindi po ibig sabihin yan, ikaw ay mahina, na ikaw ay hindi makapagsalita, na ikaw ay natatameme na lang parati. Hindi po ganun ang pagiging maamo. At tatandaan din po natin parati, pag sinasabi nating dapat tayong maging maamo, kadalasan ang pagiging maamo natin dapat unang-una ay sa harapan ng Diyos. At kung ikaw ay maamo sa harapan ng Diyos, yung pagiging maamo sa tao, kusang darating yan, hindi mo kailangang pilitin. Pero ang pinaka-importante doon, dapat mong matandaan na ang pagiging maamo mo, unang-una ay dapat sa ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, yung pagiging maamo sa ating Panginoon, ang ibig sabihin nun, na ikaw ay nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Na kahit ikaw ay dumanas ng matinding paghihirap sa iyong buhay, ikaw ay hindi mag-aalala, hindi ka magagalit sa Diyos, bagkus ay mayroon kang kapayapaan kahit ikaw ay nasa kalagitnaan ng matinding paghihirap. At kahit ikaw ay nasa matinding paghihirap, ikaw ay may kapayapaan, ang kadahilanan niyan ay ikaw ay nagtitiwala at alam mo na hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Dahil alam mo na ang ating Diyos ay dakila at siya ang may hawak sa mga buhay natin. Alam ninyo, ang isang maamong tao, hindi niya parating ipagpipilitan yung kanyang sarili. Hindi siya sakim. Hindi siya matakaw sa atensyon. Ang isang maamong tao ay hindi pinagkakaabalahan ang kanyang sarili. Ang pinagkakaabalahan niya parati ay ang ibang tao at ang Diyos, unang-unang. Ang ibig kong sabihin, ang isang maamong tao, kahit siya ay sinaktan, kahit siya ay nasaktan or sinaktan, hindi siya gaganti. Bagkus, siya ay mananatiling tahimik na naghihintay at umaasa sa gawain ng Diyos o kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ang pinakamagandang larawan ng isang maamong tao ay yung isang wild na kabayo na pinaamo. No, sa wikang Ingles, isang tamed stallion. No, yung isang kabayo na pinaamo. Itong kabayo na pinaamo ay hindi naman natin pwedeng sabihing mahina, di ba? Malakas pa rin ang kabayo na yan. Yun nga lang siya ay napaamo na. Ang isang taong maamo ay parang ganoon din. Ikaw ay may lakas, ikaw ay may talino, ikaw ay may kakayanan, pero ikaw ay maamo. Ganun po ang isang taong maamo. At ang pinakang magandang ehemplo diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kung titignan ninyo dito sa Mateo chapter 11 verse 28 hanggang 30, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili na isang taong may maamo at mapagpakumbabang puso. Kung babasahin natin yan sa Mateo 11:28 to 30, tulungan niyo po akong basahin yan. Lumapit Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. At magaan ang aking pasan. Dito isinilarawan ng ating tagapagligtas ang kanyang sarili na ano? Isang taong may maamo at mapagpakumbabang puso. Makikita natin yan dun sa kanyang imbitasyon sa atin
na kanyang ipinapangako na kung tayo ay lumapit sa kanya, hindi niya tayo tatanggihan. Tayo ay kanyang tatanggapin at magkakaroon tayo ng kapahingahan sa ating mga sarili. Kung titingnan din po natin dito sa 2 Korinto, chapter 10, verse 1, sabay-sabay po nating basahin ulit yan. Ako, mismong si Pablo, ay nananawagan sa inyo sa pamamagitan ng kapakumbabaan at kaamuan ni Kristo. Ako, nasa mukhaan, ay mapagkumbaba kapag kasama ninyo, ngunit matapang sa inyo kapag malayo. Itong si Pablo ay kanyang in-encourage or kanyang in-urge itong kanyang mga kapatiran sa Korinto na kung saan sabi niya na kayo ay dapat maging maamo at maging mapagpakumbaba ng katulad ni Kristo Jesus. At dito rin sa unang Pedro, chapter 3, verse 4, ito ay isang mensahe o aral ni Pedro sa mga wives, no? Doon sa mga asawa, sa mga wives. At ito yung sinasabi diyan. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Ang sabi ni Pedro, kung ikaw ay isang wife na nagpapasakop sa iyong asawa, dapat ay mayroon ka nito, isang mahinhin at maamong espiritu. Yung mga husband, gusto niyo ba yan? Na ang inyong mga asawa ay mayroong mahinhin at maamong espiritu? Ayaw nyo, no? Mas marami yatang wives ang nandirito. No? But anyway, makikita natin na ito ay hindi lang para sa mga wives. Even pati na rin para sa mga husbands. Na dapat makikita ito sa isang tunay na Kristiyano, ang kaamuan. Pag hindi makikita sa atin ito, may problema yan. Kasi kung titignan ninyo ang buhay ng ating Panginoong Jesus, ang buhay ni Apostol Pablo, kitang-kita na sila ay mga taong maamo. Likas sa kanilang pagkatao, ang pagiging maamo. At itong pagiging maamo, kung ikaw ay aasa lamang sa sarili mong kakayanan, mahihirapan ka talaga. At malamang ay hindi mo talaga magagawa. Bakit? Dahil itong kaamuan ay prutas ng banal na Espiritu ng Diyos. No? Yan ay nandoon sa fruit of the Holy Spirit sa Galatia 5. Ang kaamuan. Ang nakakalungkot lang, tayong mga tao, ang likas sa atin ay hindi yung kaamuan. Ang likas sa atin ay kayabangan. Tama ba? Yun ang likas sa atin. Kaya kinakailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin. At siya ang aamo sa inyo. Paaamuhin kayo ng Diyos para kayo ay maging isang taong maamo. Pero kung wala ang banal na Espiritu ng Diyos sa inyo, medyo mahirap yan o imposibleng mangyari. Alam nyo, kung titingnan nyo rin ulit sa Biblia, napakamaraming ehemplo ng mga tao na kung saan ay ipinakita na sila ay mga taong maamo, lalo na doon sa lumang tipan. Ang unang-una dyan ay si Abraham. Si Abraham ay isang taong maamo. Alam nyo po, nung inutos sa kanya ng Diyos na siya ay umalis sa kanyang homeland or doon sa kanyang bayan, ang ginawa ni Abraham ay umalis siya na isinama niya yung kanyang pamangkin. Kilala nyo ba yung kanyang pamangkin? Sino yon? Si Lot, di ba? Or si Lot. Okay? Yun ang kanyang pamangkin. Isinama niya ang kanyang pamangkin. Yun nga lang, dahil ang Diyos ay pinagpapala sila, dumating yung panahon na kung saan ay dumami yung kanilang mga tupa o yung kanilang mga inaalaga, hindi na sila magkasya
doon sa iisang lugar. At madalas ay nag-aaway yung kanilang mga pastol o yung mga tagapangalaga ng kanilang mga hayop. Kaya nagdesisyon si Abraham at sinabi niya kay Lot, kailangan siguro tayo ay maghiwalay na ng landas. At ito ang sinabi ni Abraham kay Lot sa Genesis chapter 13, verse 8 hanggang verse 11. Ang sabi rito, sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Verse 10, inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan, na pawang nagtutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto sa gawi ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Kaya't pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan. At si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. Alam po ninyo, pwedeng ipagpilitan ni Abraham ang kanyang authority o yung kanyang seniority bilang tiyuhin ni Lot, di ba? Pero ano ang ginawa ni Abraham? Hindi niya ipinilit yun. Bagkus ay nagparaya siya. Sinabi niya kay Lot, o sige, ikaw nang pumili. Kung gusto mo dyan, dito ako. Kung gusto mo dito, dyan ako. Doon ay makikita natin na si Abraham ay isang taong maamo. Bakit? Dahil siya ay nagtiwala sa kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Hindi siya umasa sa kanyang sariling isipan. Kasi kung titignan nga niya, siyempre kung ikaw din lang epipili, mas maganda yung may tubigan, di ba? Pero siya ay nagparaya. Bakit? Dahil alam niya na ang kanyang Panginoong Diyos ay dakila at hindi siya pababayaan. Ang isang magandang ehemplo pa po ng kaamuhan ay itong si Moises. Si Moises ay isang tunay na maamong tao. Alam po ninyo, si Moises, parati yan, ang Diyos ay nagpapakita sa kanya. Hindi sa pamamagitan ng panaginip o ng vision. Parati yan, face to face. Isang beses pa nga ay pinakita ng Diyos yung kanyang imahe. Doon nakatalikod nga lang at nakita yung dulo ng kanyang imahe. Pero ganun magpakita ang Diyos kay Moises. Hindi katulad ng ibang mga propeta na kung saan ay nakakausap nila ang Diyos sa panaginip o vision lamang. Si Moises, harapan. At pag kinausap ng Diyos si Moises, yung mga simpleng salita lang, hindi yung parang tipong may mga mahiwagang mga salita. Very plain kung makipag-usap ang ating Panginoong Diyos kay Moises. At ginamit din ng ating Panginoong Diyos si Moises upang palayain itong mga Israelita mula sa Ehipto. At kung saan siya rin ang nagpadala nung mga tinatawag natin na plague doon sa Ehipto at kay Paraon. Kung titingnan natin, masasabi natin siguro na si Moises ay tunay nga na isang magaling na propeta ng lumang tipan. Pero alam nyo, kung titingnan ninyo ang Biblia, paano siya isinilarawan? Tingnan natin ang Bilang chapter 12, verse 3. Ano ang sinasabi rito? Ang lalaking ang si Moises ay napakaamo, higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Ano raw si Moises? Isang lalaking napakaamo. Isa pang ehemplo. Sino yung binigay ko na? Si Abraham, si Moises. Ang susunod ay si Haring David. No, siya ay isang taong maamo rin. Alam po ninyo, merong isang pangyayari nung si Haring David po ay dumadaan sa lugar nitong ang pangalan ay si Shimei. Shimei ay galing sa tribo ni Benjamin
na kung saan ay pinanggalingan din ni Haring Saul. At alam niyo naman na si David ang siyang pumalit kay Haring Saul, kaya makikita ninyo na lang ang galit nitong si Shimei kay Haring David. Ano ang ginawa ni Shimei? Siya ay lumabas at minumura niya ang si Haring David. Kung titingnan natin dito sa pangalawang Samuel, chapter 16, verse 11 hanggang verse 13, ang sabi rito, "At sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang mga lingkod, ang aking buhay ay tinutugis ng sarili kong anak. Gaano pa nga kaya ang Benhamitang ito? Bayaan ninyo siya. Hayaan ninyo siyang manlait sapagkat inutusan siya ng Panginoon. Marahil ay titignan ng Panginoon ang aking paghihirap at gagantihan ako ng mabuti ng Panginoon sa panlalait sa akin sa araw na ito." Verse 13, "Kaya't nagpatuloy ng paglakad si David at ang kanyang mga tauhan. Samantalang si Shimei ay humayo sa tagiliran ng bundok sa tapat niya. Habang humahayo, ano raw ginagawa? Kanyang nilalait, binabato at sinasabuyan ng alabok si David." Ganun ang ginagawa nitong tao na to. Alam nyo, pwedeng gawin naman ni David right there and then. Sabihin niya sa kanyang mga general at sa kanyang mga kawad, patayin nyo na nga yan. Pwede niyang gawin yun. Pero hindi niya ginawa. Bagkus ay hinayaan niya. At anong ginawa niya? Siya ay nagtiwala sa kadakilaan ng Diyos. Makikita niyo ang isang pagkakapareho sa tatlong tao na ito ay ang yung kanilang pagtitiwala sa Diyos kahit sila ay inusig ng kanilang kapwa. Hindi sila gumanti, bagkus ay nagtiwala sila. Yan ay isang taong maamo. Dito sa Awit chapter 37, verse 11, ano ang sinasabi diyan? Basahin po natin ng sabay-sabay yan. "Ngunit mamanahin ng maaamo ang lupain at masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganaan." Marami po ang nagsasabi na ang Mateo chapter 5 verse 5 ay kinuha mismo dito sa Awit chapter 37 verse 11. At kung titignan nyo itong buong kapitulo ng chapter 37 sa Awit, makikita nyo doon na ipinakita o isinilarawan ni Haring David kung ano ang itsura ng isang taong maamo. Basahin po natin ang Awit chapter 37, verses 3 hanggang verse 10. Ang sabi po rito, "Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin." Verse 6, "At Kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran, at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad, dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha." Verse 8, "Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mga hihiwalay. Ngunit yaong nagsipaghintay sa Panginoon ay mga mamana sila ng lupain, sapagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako at siya'y mawawala na." Dito ipinakita ni Haring David kung ano ang itsura ng isang taong maamo. At eto po yun. Ang isang maamong tao ay nagtitiwala o tumitiwala sa ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, dapat automatic ito. Dapat natural ito sa isang taong maamo. Kahit siya ay
maharap sa isang matinding pagsubok o kahit sa madaling yung easy-easy na pagsubok lang, mahirap man o madali, ang una niyang gagawin ay ano? Siya ay lalapit sa Diyos at magtitiwala sa Kanya. At alam niyo anong sabi ng verse 4 kanina dyan? Pag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, matutuwa sa inyo ang ating Panginoong Diyos. At ibibigay daw niya kung anuman ang iyong ninanasa. Iyan ay kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Kaya yung sinasabi sa Hebreo 11 verse 6 na kung saan sinabi roon na kung walang pananampalataya, imposible mo raw na, ano yung please sa Tagalog? Na mapasaya o mapagalak ang ating Panginoong Diyos. No? Without faith, it is impossible to please Him. Yun ang sinasabi sa wikang Ingles. Kung gayon, dapat tayong magtiwala sa Diyos. Bakit? Kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, siya ay nagagalak, siya ay natutuwa sa atin. Yan ang isang katangian ng isang taong maamo. Ano pa? Ang sabi sa verse 5, hinahabilin ang lakad sa Panginoon. Ang isang maamong tao ay hinahabilin niya ang kanyang lakad sa Panginoon. Alam po ninyo, ang ibig sabihin ng hinahabilin o sa wikang Ingles ay commit. Sa salitang Hebreo, ang ibig sabihin nito sa wikang Ingles ay to roll o igulong sa wikang Tagalog. Kaya pag sinabi mong hinahabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, ay iginugulong mo ang lahat ng iyong plano, ang lahat ng iyong problema, ang lahat ng iyong kinakatakutan, ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, ang iyong pangangatawan, lahat ng iyan ay iyong igugulong papunta sa Diyos. Ibig sabihin, ipinagkakatiwala mo nga sa Kanya. Ibibigay mo sa Kanya at hindi mo na aalalahanin pa. Tama ba? Ganon ang ibig sabihin ng inihahabilin. Hindi yun pagka naisip mo uli, ang gagawin mo ay kukunin mo ulit sa Diyos, Lord, akin na muna, pag-iisipan ko pa. Hindi ho yan ang paghahabilin. Hindi yan ang pagkocommit ng iyong mga paraan sa Diyos. Dapat, pag sinabi mong inihahabilin mo, yun ay iniiwan mo na sa Kanya. At ang isang taong maamo, ginagawa niya yan. Alam niyo kung bakit? Dahil alam niya na ang kanyang buhay at ang mga pangyayari na umiikot sa kanyang buhay ay wala siyang kontrol, wala siyang hawak, at hindi niya ito kakayanin. Kaya ang tanging paraan lang diyan ay ihabilin ito sa Panginoong Diyos. At doon mo rin makikita na siya ay tunay na nagtitiwala kung ang kanyang mga problema, yung kanyang pamilya, yung kanyang negosyo, kung lahat ng iyon ay kanyang inihabilin sa Diyos. Doon mo lang makikita na itong tao na ito ay tunay na nagtitiwala. At ang pangatlo, ayon sa verse 7, anong sinasabi diyan? Ang isang maamong tao ay nagpapahinga sa Panginoon at naghihintay ng may pagtitiis sa Kanya. Ano ang ibig sabihin ng nagpapahinga sa Panginoon? Hindi ibig sabihin nito yung pag ikaw ay nakakatulog sa iyong pagme-meditate. Hindi ho yan kapahingahan sa Panginoon. Ha? Yun ay nakatulog ka. Okay? Ang kapahingahan sa Panginoon, yan ay resulta ng iyong pagtitiwala at paghahabilin ng iyong mga problema sa ating Panginoong Diyos. At dahil dyan, meron ka ngayong kapahingahan. At dahil dyan, ngayon, ikaw ay maghihintay ng may pagtitiis. Bakit may pagtitiis? Dahil kadalasan, hindi kaagad-agad yan eh. Kailangan maghintay ka patiently, no? Sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Alam po ninyo, yung pagpapahinga sa wikang Ingles ay rest. At kung ito ay titignan natin isasalin natin sa salitang Hebreo,
Ang ibig sabihin niyan ay magtiis o manahimik o manatili. Kaya kung sinasabing ikaw ay nagpapahinga sa Panginoon, ikaw ay nagtitiis, ikaw ay tahimik, ikaw ay nananatili. Hindi ka dadakdak ng dadakdak, hindi ka magrereklamo. Tahimik kang maghihintay. Bakit? Dahil ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. At ang katibayan na ikaw ay nagtitiwala ay ano? Iyong inihabilin ang lahat ng iyong suliranin sa Kanya. Ang iyong buhay ay inihabilin mo na sa Kanya. At dahil sa ginawa mo yon, ikaw ay mayroong kapahingahan. Ikaw ngayon ay naghihintay ng may pagtitiis sa Kanya. Makikita nyo doon sa isang taong maamo na kahit na nasa kalagitnaan siya ng matinding pagsubok, alam nyo anong makikita nyo sa Kanya? Meron siyang kapayapaan. Hindi ninyo mahahalatang may problema yung tao na yon, na siya ay may matinding suliranin. Bakit? Meron kasi siyang kapahingahan sa ating Panginoong Diyos. Iyan ay isang katangian ng isang taong maamo. At ang pang-apat na makikita natin sa verse 7 hanggang verse 9, ang isang taong maamo ay hindi nababalisa sa mga taong masasama na umunlad. Hindi sila nababalisa. Kung titingnan nyo sa verse 9, ang sabi doon ni Jesus, ano ba itong binasa natin? Psalm 37, no? Ang sabi roon ni Haring David, anong sabi niya doon? Bakit ka mababalisa? Dapat ay huwag kang nababalisa. Bakit daw? Anong sabi niya? Dahil itong mga masasamang tao, bilang na ang araw nila. Kung anumang kaunlaran ang natatanggap nila sa mundo, ito ay puputulin ng Diyos. Pero ang kanyang mga pinili, dun sa mga taong maaamo na naghihintay sa Kanya ng may kapahingahan, ano ang mangyayari sa kanila? Sila ang mga taong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Yun ang itsura o yung pagsasalarawan ni Haring David sa isang taong maamo. At kung titingnan nating maigi itong larawan na ito, at kung tayo ay mananalamin, makikita kaya natin ang itsura natin doon? Masasabi ba natin na tayo ay isang taong maamo? Kung babalikan natin yung Mateo chapter 5 verse 5 kanina, ang sabi ni Jesus doon ay pinagpala ang mga maaamo at sila ay ano? Sila ang magmamana ng lupa. Tama ba? Yun sa wikang Tagalog. Tingnan natin sa 5 verse 5. Ano ang sabi roon sa Matthew 5 verse 5? Kung titingnan natin ulit yan. Mapapalad daw ang maamo sapagkat ano? Ano yun mangyayari sa kanila? Mamanahin nila ang lupa. Sa wikang Ingles, ang nakalagay doon, they will inherit the earth. Pero yung sinasabing earth doon ay hindi mundo. Ang tamang translation nga doon ay yung lupa. Dahil kung ang salitang earth na sa wikang Ingles, kung ito ay titingnan ninyo sa salitang Hebreyo, ang tawag doon ay gay, na ang ibig sabihin doon ay lupa o lupain. Ngayon, doon sa sinabi ni Jesus na mapapalad ang maaamo at sila ay magmamana ng lupa, ang ibig sabihin ba nun magkakaroon ng tayo ng lupain dito sa mundo? Yun ba ang ibig sabihin ng Diyos? Alam po ninyo, doon sa awit, yun mismo ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga pinili. Dahil nung panahon, katulad nung panahon ni Abraham at ni Moises,
hindi pa nila nakakamtan ang lupang ipinangako sa kanila. Kaya ang sinasabi ng Diyos sa kanila na ang taong maaamo ay ano? Magmamana ng lupain. Pero bakit ito ginamit ni Jesus? Nung panahon ni Jesus naman, nasa kanila na yung lupain na, yung lupa na ipinangako sa kanila. Bakit sinabi ni Jesus yun? Alam po ninyo, pag sinabing ikaw ay magmamana ng lupa, doon sa mga Hudyo, isa lamang po ang ibig sabihin niyan. Na ikaw ay tatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Ng malaking pagpapala mula sa Diyos. Hindi yung maliliit lang. Matindi at malaking pagpapala na manggagaling sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Ang ibig sabihin ni Jesus, kung ikaw ay tatanggap ng lupa o ikaw ay magmamana ng lupa, ang ibig sabihin niya lang doon ay ikaw ay tatanggapin sa kanyang kaharian. Ikaw ay tatanggap ng pagpapala dito pa lamang sa mundo. At kung ikaw ay wala na sa mundo, tatanggap ka pa rin ng pagpapala kapag kasama mo na siya doon sa kanyang kaharian. Yun po ang ibig sabihin na ikaw ay magmamana ng lupa. Yun po ang ibig sabihin. Nung ginagawa ko po itong mensahe na to, ay naalala ko yung isang superhero na madalas natin napapanood sa TV at sa sinehan. Itong superhero na ito ay masasabi nating napakaamo at parati siyang ipinapakilala sa wikang Ingles na as the mild-mannered reporter. Kilala niyo ba yun kung sino yung mild-mannered reporter? Hindi ho si Pastor EJ yun. Sino yung mild-mannered reporter? Si Clark Kent. Sino ba si Clark Kent? Si Superman. Ako ay nakakasiguro na marami sa atin na nandirito, kung di man lahat kayo, nung bata kayo, naisip nyo rin na sana ay ako si Clark Kent. Di ba? Na sa panlabas na kaanyuan ay napakabait na tao. Pero sa loob ay isang superhero para sa maraming tao. Yun nga lang, ang nakakalungkot dito, ay ito po ay gawa-gawa lamang ng isang tao. No? It's a figment of his imagination. Hindi totoo. Pero alam ninyo, kayong mga kapatid ko na nandirito, sigurado akong na kayo ay sasang-ayon. Na meron tayong kilala na tunay na superhero. Hindi lang siya superhuman. Siya ay Diyos pa. Hindi lang dapat superhero, siya yung ultimate hero. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. Dahil siya ang tagapagligtas ng tao. Alam po ninyo, kahit siya ay Diyos, hindi niya ipinagpilit o pinagpilitan ang kanyang pagiging Diyos nung siya ay nandirito sa mundo. Bagkus ay nagpakumbaba siya. No? Siya ay tumira kasama ng kanyang mga nilikha. At anong nangyari sa kanya? Katulad ng isang maamong tupa ay dinala siya sa katayan. At anong nangyari sa kanya? Siya ay pinatay at ipinako sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Yan ay nakalagay dito sa Gawa, chapter 8, verse 32. Ano po ang sabi diyan? Ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya ay ito. Tulad ng tupa na dinala sa katayan at sa isang kordero na hindi umiimik sa harap ng kanyang manggugupit, gayon din, hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Yan ang isang ehemplo ng isang maamong tao. At yan ay ang ehemplo ng ating Panginoong Jesus. Kung titingnan nyo rin po dito sa Filipos, chapter 2, verse 3 hanggang verse 8, ang sinasabi rito, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas,
kundi sa kababaan ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Verse 6. Okay. Verse 6, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao, at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sinabi ni Pablo sa kanyang mga kapatiran sa Pilipos na dapat sila ay may pagpapakumbaba sa kanilang pag-iisip, na ang iisipin nila na mas importante sa kanila ay hindi ang kanilang sarili, kundi ang ibang tao. At ipinakita niya rin dito ang isang halimbawa, ang halimbawa ni Hesukristo. Anong sinabi niya dyan? Na si Jesus, na isang Diyos, ay hindi niya pinilit na maging o na magkaroon ng kapangyarihan o maging katulad ng Diyos dito sa mundo. Ano ang ginawa niya? Inialay niya ang kanyang sarili. Siya ay nagpakaalipin. Siya ay nagkatawang tao. Siya ay sumunod sa kalooban ng kanyang Ama, na kung saan ay kanyang inalay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid ko, sa ating pagtatapos, alam ninyo, kung titingnan natin ang tinuturo ng mundo, hindi pwedeng ikaw ay maging maamo. Kasi ang iniisip ng mundo, pag ikaw ay maamo, madali kang talunin. Lalapain ka ng kaaway mo. Kailangan ikaw ay maging dominante. Kailangan ikaw ay ipagpilitan mo ang iyong sarili. Kailangan ay talunin mo ang iyong kaaway. Yan ang tinuturo ng mundo. Pero kung titingnan ninyo ang katuruan ni Jesus, ito ay kabaligtaran ng tinuturo ng mundo. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Ikaw dapat ay magtiwala sa Diyos. Dapat ay ihabilin mo ang iyong mga paraan sa ating Diyos. Ano pa ang sabi niya? Dapat ay magpahinga ka sa Kanya at maghintay ng may pagtitiis. At ano pa ang sabi niya? Huwag kang mabalisa dun sa mga masasamang taong umunlad. Bagkus dapat ikaw ay magtiwala at maghintay sa Diyos para sa kanyang kalooban sa iyong buhay. Yan ang ibig sabihin ng isang taong isang taong mapagpakumbaba o isang taong maamo. Sa susunod na linggo ay Holy Week. Mahal na araw, di ba? Kaya huwag kayong magtaka pag kita nyo next week, maraming taong maaamo. Bakit? Mahal na araw di ba? Pero alam nyo, seriously speaking, maganda yan na simulan natin yung linggo na yon, yung linggo ng mahal na araw, na ating isipin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa ating lahat. Na siya ay nagpakumbaba, na siya ay nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Yan ang pinakamagandang ehemplo ng isang taong maamo. Pwede niyo hubang gawin yon sa ating pagninilay-nilay doon sa mahabang bakasyon next week? Okay? So bago po tayo manalangin, tayo po ay magse-celebrate ng banal na hapunan. Kaya aking tatawagin ang ating mga kapatid na i-distribute na yung ating juice at yung ating mga tinapay. At aking pong babasahin
kung bitbit nyo po ang inyong mga Biblia, buksan nyo po ang unang Korinto chapter 11. Babasahin po natin ang verse 17 hanggang verse, tingnan ko, verse 31 yata. Unang Korinto, chapter 11. Okay. Nandun na ho ba kayo sa chapter 11 ng unang Korinto? Okay, babasahin ko po sa inyo simula sa verse 17 hanggang verse 32 na lang. Okay. Ang sabi rito, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin, ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti, kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapakatpangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Tumalon na lang po tayo dito sa verse 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus. Noong gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpaparito niya. Ang sinuman kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ibang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit, kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kung hindi niyo po naiintindihan itong ating gawain sa hapong ito, maaari po na huwag na lang po kayong mag-participate dito sa ating banal na hapunan. Dahil kung naiintindihan niyo dito sa aking binasa, kung mali ang iyong pag-participate dito sa banal na hapunan, ikaw ay hahatulan ng Diyos. No, kaya might as well, huwag na lang po tayong mag-participate. Huwag po kayong mag-alala, wala pong sasabihin ng inyong katabi kung sakaling ang saro at ang tinapay ay inyong isoli. Dahil mas importante po na maintindihan natin kung ano ang dahilan at ginagawa natin ito. Kaya bigyan ko po kayo ng mga ilang minuto na isipin po ninyo kung ano ang mga nangyari sa inyong buhay sa mga nagdaang araw o linggo na sa tingin ninyo ay hindi nakakapagbigay ng kalulhatian sa ating Panginoon at ating ikumpisal ito sa Kanya at ihingi ng kapatawaran. Tayo po ay magsitayo.
Panginoong Diyos, salamat po sa sakripisyo na ibinigay niyo para sa aming lahat. At sa oras na ito, itong tinapay na aming hawak ay sumisimbolo sa katawan ng inyong anak na si Jesus, na kung saan ay pinahirapan, na kung saan ay ipinako sa cross, na siyang naging kabayaran para sa aming mga kasalanan. Tunay po na kami ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng ganitong klaseng kapatawaran, mas lalo na ng kaligtasan. Kaya kami ay nagpapakumbaba sa inyo. Tulad ng isang maamong tupa, kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat po sa sakripisyo na ibinigay ninyo sa amin. Kainin natin ang tinapay. Panginoong Jesus, Panginoong Diyos, itong saro na hawak namin sa aming harapan ngayon, Panginoon, ang sabi niyo na dapat ay gawin namin ito upang aming alalahanin ang ginawa ninyo para kami ay iligtas sa impyerno. Panginoon, alam po namin na katulad ng sinabi ninyo sa Hebreo na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Salamat po, Panginoong Jesus, sa dugo na inyong dinanak mula sa krus ng Kalbaryo, na siyang naging paraan na ang aming mga kasalanan ay malinis at kami po ay maligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa inyong ginawa. Inumin po natin ang juice. Panginoon, tunay na ikaw ay tapat, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang pinakamagandang ehemplo ng isang tao na naging maamo. Sana po sa aming paghiwa-hiwalay sa hapong ito, parati niyo pong ipaalala sa aming puso't isipan na kung sinasabi naming kami ay tunay na mga Kristiyano at tagasunod ng inyong mga utos at ng inyong kalooban, dapat kami po ay maging maamo sa inyong harapan. At dahil diyan ay makikita ng ibang tao, ang mga taong nasa paligid namin, ang aming kaamuan. Sana po kami ay maging ehemplo rin ng inyong kaamuan, aming Panginoon. Salamat po muli sa pagkakataon na ito. Salamat po sa inyong salita. Naway pagpalain niyo po sana kami at dun sa mga araw na darating, sa mahal na araw na darating, naway ang aming maiisip parati ay ang sakripisyo na inyong ginawa para sa aming lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.